Good day mga ka-GT sa kalam, magandang hapon nga po pala ngayon. Ngayon ay Sunday, hindi po ako nag-bike ng umaga. Ngayon po ay hapon ng Sunday, ako'y Papa Jack at sobrang init po talaga. Pero mag-aalas 4 na po yan mga ka-GT, nagmamarites lang po ako dito. At shoutout kay Joema, sa pinsan niya. At shoutout kay Edwin Inolba. At sa lahat ng taga-toda ng papuntang Soliviento at kay Edwin Inolba, kay Jason Membrot at kay Elvis Lagaya, shoutout sa inyo at kay Benok Lansana, sa ayun nga po, shoutout sa inyo. Habang nagmamarites po ako dito at magpaano ng kulimlem na hindi naman po kumulimlem. Shoutout nga pala po sa Queen of the Riles. Ayan po, si Lady. Dire-diretso lang po tayo dito kay Ate Nene at may binili po tayo. Wala naman po yung binibili ko at gusto ko po kasi syempre pagbalik ko ay alam nyo na, magmamait na tubig at meron po ko ilalagay na pampainit. At yan po, si Kadari nadaanan ko dyan, si Ate Yapi, at diretso lang po ako dyan kay Ate Nene. Si Ate Nene na ayaw magpa-video. Nagmekos-mekos lang po ako dyan, gawa na nag-aantay po ako ng lamig ng araw dahil po sobrang init po talaga paglabas ko dyan. At dito po mga ka-JT, meron pong paninda po rito merienda sa harapan ng tindahan ni Ate Nene. Hindi po nakapag-merienda ngayon kasi diet ako, na medyo lumaki-laki po tayo ng konti. At yan, shoutout kay Jacqueline, anak ni Kuya ni Ate Cecil. At dito po ayan, panay po ang kaway ni Ate Nene. Bumili po ako dyan ng coffee break. Try ko po magkape kasi po medyo nasakit ang tiyan ko pa nagkakape. Ayan, nagtatanong si Ate Nene kung bibiling ko. At shoutout kay Sam Mendoza na napakaraming FB. At yung pang-apo mga ka-GT, medyo malamig-lamig na. Lumabas na po ako. Dumaan po kay Ate Aton at may merienda pantinda at ulam. Pagdating ko po dito sa resort namin na libre, marami po naliligo na hindi ko po kakilala. Ganyan po talaga yan. Pag Sabado at Linggo mga ka-GT, marami pong mga customer dyan na naliligo. At yan, shoutout nga pala kay Atisa. At yun, hinahanap ko yung kanyang nanay na si Aling Maliit. Pagkanan ko po dyan, nakita nyo naman po, sobrang init pa po dyan mga ka-GT. Lampasan po natin dyan mga full agent, legit full agent. Wala naman po ako makita ng legit full agent dahil po napakainit po ng panahon. Pero paglabas ko po dyan mga ka-GT, kung gusto nyo po na nang magpapatibok na puso sa inyo, ng puso nyo, ay dito po kayo mag-root. At ito pong root nito ay talaga naman po magpapatibok ng puso nyo at magpapaingay ng bike nyo. At kung gusto nyo po talagang medyo mabilis magpalit ng mga crank, cogs, chainring, kadena, dito po kayo magruta. At shoutout kay Hinardo, niyayag ko po yung magbasketball sa umaga. At dito po mga ka-GT, paglampas ko po dyan, nadaanan ko po si Paring Olan at si Lobet. Palabas na po tayo ng Pansol, Osnap City mga ka-GT. Ayan po, nakikita nyo naman po sobrang init po talaga. At talaga namang nagbabaga po dyan yung singaw ng kalsada mga ka-GT. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga rumaride po ngayon ng bike at mga nagmamaneho, mga naglalakad sa sobra pong init mga ka-GT. At kung yun nga po, kung gusto nyo pong tumibok ang puso nyo, dito po kayo mag-ride. At ito po, shoutout nga pala po dyan kay Master Gerber at kay Chris Mart. Ayan, huli pero di kulong. Nakatambay po yung dalawa. Ayan, nakita nyo naman po. Tapos dumiretso lang po ako dito sa pilahan ni na Edwin Inolba. Shoutout sa inyo, Danny Velasquez, at sa lahat ng katoda rito ni Edwin na nabiyahe papuntang Soliviento. At yan, palampas na po ako dyan sa pila nila. Nag-hype po siya dyan. Ito po yung ruta na sinasabi ko sa inyo na magpapatibok ng puso nyo at magpapaingay ng bike nyo. At kung gusto nyo pong lagi kayong magpalit ng cogs, chainring at chain, dito po kayo dumaan. At kung gusto nyo pong magpaingay, dito po rin kayo pumunta. Route ito ng gusto nyong mabilis magpalit ng mga pang-ilalim ng bike. At kung gusto nyo po magpatibok ng puso nyo, unang ko po ay Soli, tapos sumunod po dyan ay Naruto, Bukal Naruto, at ang huling ko pong niride dyan ay yung bypass La Mesa, Bukal La Mesa to, alam nyo na po yung isang subdivision ng mga ka-GT. Medyo napakainit po kaya nakayuko po ako dyan. At nahahaplos po ako ng kainitan dyan mga ka-GT, kaya medyo nagyuyuko-yuko ko para hindi po yung sayang po yung nilalagay ko sa mukha. Nakita nyo naman po para akong tosino pagka naiinitan. Medyo napakainit at napakahirap naman po ngayon mag-ride dahil sobra po talagang init. Kaya ito po yung niruta ko, ang rutang magpapatibok ng puso nyo at magpapapalit sa mga cogs nyo, chain nyo at chainring mga ka-GT. Sure bull po ako dyan. Lagi nyo lang pong rutahin itong tatlong to. Nandito lang po yan sa Pansol, Bukal at sa La Mesa bypass. Ayun po mga ka-GT.
Sa panahon po ngayon ang kakalabanin niyo po talaga yung init mga ka-GT sa mga rider po talaga yan. Medyo nagpahinga po ako lalo na nasa bypass na po ako. Talagang pinilit ko magpahinga gawa po ng nakatapat po sa akin yung araw. Pero dito po may mga puno-puno po na medyo pa ano pa na malamig mga ka-GT. Pero saglit lang po tayo dyan, umikot lang po tayo dyan. At after po nyan, dumaan na rin po ako sa may papuntang school ng Barreto mga ka-GT. At yun nga pala, shoutout nga pala po kay Pisang Kadyo. Nadaanan ko yung subdivision nila at kay Boss Gilbert. Yun nga po mga ka-GT, habang pinapadyakan ko po yan, at syempre papawis lang po tayo. Wala naman po tayong pinaghahandaan. Pero kung gusto nyo po talagang magpatibok ng puso nyo, pumanik ko kayo dito sa tatlong ruta na to. Route na nakakasira ng pang-ilalim ng bike at nakapagpatibok ng puso. At dito po sa may Naruto, Bukal Naruto mga ka-JT na may nadaanan po ako dyan. Mga kasakalam JT na nagpapahinga sa bandang gitna. Ako naman po syempre, tiyaga-tiyaga lang po. At medyo syempre, kailangan po natin i-flex yung ating medyo hindi natin ipapakitang paglalakad dyan mga ka-JT. At yan po, dire-diretso lang po yan. May siko po rin dyan. Medyo paganit na po yan. Pero tingin ko po itong gradient na to, hindi ko po alam kung anong gradient ito. Pagkakaalam ko po dito ay 6 to 7% gradient lang yan. Pero hindi po papanik. Yung pababa po, yung palusong po ang gradient na alam ko. Pero yan po, hindi ko po alam mga ka-JT. Sa lahat po ng gustong rumide at gustong patibukin ng puso, ito po yung may papayo ko sa inyo, itong tatlong na to, Route Pansol, Route Bukal, Route Lamesa Bypass at Bukal Bypass mga ka-JT. At yan po syempre dito po tayo sa may bandang kaliwa dahil po napakataas yung kanan na yan at na medyo mag-i-slide po kayo dyan. Ayan, nakita ko si kuya dyan nagpapahinga. Sabi ko, kaya pa yan. At yun nga po mga ka-JT, marami po akong nakita rito at may kabataan dyan na nanonood din. Pagdating ko po dyan, mga kasakalam JT, syempre, medyo mas mataas yan. At kailangan po natin na medyo buwelo, pero hindi na po ako bumuwelo dyan. Ayan nga po, ang mga nagpapatibok ng puso ko at nagpapatunog ng bike ko, mga ka-JT. At yun naman po, eksperyensado ko na kung gusto nyo laging magpapalit ng bago at hindi magtatagal ang pangilalim nyo at kung gusto nyo magpalagot sa bike nyo, dito po kayo lagi sa route na tatlong ito, mga ka-JT. Parting kalambalang po yan. Shoutout nga pala po sa mga nagbabike sa ngayon. Ingat-ingat po, sobrang init. At yun nga mga ka-JT, pag ikot ko po rito, naglakad na lang po ako sa may pagbaba dyan, sa may Bukal. Gawa ng medyo traffic po. Ayun po ang nagpapatibok ng puso ng mga pampaserong jeep, mga sasakyan, mga biyahero, mga ka-JT, yung pong traffic, yung isa po sa nagpapatibok at nagpapainit ng ulo ng isang driver. Ayan po, nakita nyo mga ka-JT. Today is Sunday, siguro marami lang po talagang mga sasakyan ngayon at mga customer or hindi ko po alam kung bakit ganyan po ka-traffic sa sobrang dami na po siguro ng volume ng sasakyan. Naglakad na lang po ako dyan, hindi po ako tumawid doon sa kabila, di ko na lang po sinakayan yung bike ko kaya medyo malapit naman yan. At saka sobrang init po mga ka-JT at after po nyan, eto na po yung sinasabi ko sa inyo na nakaharap yung init sa akin. Kaya mga ka-JT, nakayuko po ako dyan, nakita nyo naman po, lumalabas po yung pagkatusino ng mukha ko. Sayang po yung nilalagay ko sa mukha ko, yung mga putik-putik. At mga ka-JT, syempre nagpahinga po ako dyan nung hindi ko na po kayanin at marami na po lumampas sa akin dyan. Sabi ko magpapahinga po muna ako kasi nakatapat po talaga yung araw sa may katawan ko at baka ma-heat stroke tayo. Sobra naman po tayo sa tubig pero syempre iba po yung heat stroke. Mahirap na po na matsambahan mga ka-JT. Kaya yan, naganap po ako na madilong-lilong dyan at nilampasan ko lang po dyan yung mga nagbebenta ng chicharon. Bypass, Bukal to Lamesa po ito mga ka-JT, palabas po ng turbina to na malimit kong dinadaanan. Medyo naganap na po ako dyan ng pagpapahingahan ko, lumampas lang po ako dyan, tapos after po nyan, napatapos ko po yung medyo may kainitan na yan, naganap na po ako ng mauupuan ko dyan mga ka-JT. Siyempre nag-iingat din po tayo, mahirap po ma-heat stroke at yan may nadaanan po ako mga rider, mga ka-JT na nag-iintayan po dyan. Hindi ko po alam kung tagasan sila. Ayan, naharap na po tayo sa init. Kaya naganap na po ako dyan ng magpapahinga. Umupo po muna ako dyan. At nagpantay po ako ng mga 15 minutes to 20 minutes para medyo hindi humapdi sa braso. At hindi rin po tayo ma-heat stroke mga ka-JT. Yan po kasi yung kalaban natin. Yung init. Kahit po anong lakas ng katawan natin, yung heat stroke mahirap po talaga, sobrang init. Ayan, naganap po ako dyan. Ayan. Pagtambay ko po dyan mga ka-JT, pahinga lang po tayo, inom tayo ng tubig. At syempre, iwas-iwas po sa init, sa heat stroke. Yun lang naman po talaga yung kalaban ng isang bikers at yung mga naglalakad at lalo po sa mga maedad na. At habang nakatambay ako dyan, nakita ko po na humahaba po yung traffic papunta po dyan sa taas at mga ka-JT, sobrang init po. Nakatambay na lang po tayo dyan. Nilampas-lampasan po tayo dyan ng ibang bikers. Hindi po ako sumugal. Kahit pa paano po na medyo kakayanin natin, mahirap na po sumugal pag mama-heat stroke tayo. Wala pong second chance mga ka-JT. Pag one hit, delete.
Yun po yung pagkakaano ko sa sarili ko. At diyan mga ka-GT, habang nagpapahinga po ako diyan ng mga 15 minutes o 20 minutes, rumatsyada na po ako nung naano ko na po na hindi masyado mainit na sa katawan. At medyo umangin-angin na po diyan, pero nakaharap pa rin po sa amin yung araw. May nakakasabay po ako diyan na napakalalakas, tapos one hand pa ho kung umahon mga ka-GT. Hindi ko po alam kung anong group sila, pero sabay-sabay po sila. At si tatay medyo pinulikat po. Nag-aahon na, hindi ho nakatapos po sa unang ahon na to. At shoutout kay Kuya Wancho, Mr. Longbam Tagoba. Ito po yung malapit sa kanya na pwede niyang pag-practicean para hindi po siya nahihirapan pagka-ride. Sabi niya sa akin, lagi daw po siya magra-ride. Ayan, nakita niyo naman po yung araw, nakatutok po sa atin. Nakita niyo naman po yung sinag talaga niya, sobrang init. Pero kinaya na po natin yan kasi mag-aalas 5 na po yan, hindi na masyadong mainit sa katawan. At sinusundan ko lang po yan mga ka-JT. Napakalakas po niya ni Kuya, yung sinasabi ko sa inyo na wala pong imposible basta ginusto nyo po magbike. Nakikita nyo po yun. Hindi ko na po siya na-overtaken. Pero ayan mga ka-GT, nakita nyo naman po, humahapdi po yung mga hita ko dyan. Kaya ako pinilex po yan. Sa sobrang init po talaga. Ayan, nakita nyo naman si Kuya. One hand lang po talaga siya. Hindi ko po alam kung anong niya. Pero napakalakas po niya. Sinusundan ko lang po sila ng sinusundan. Pero pagdating po dyan sa kalagitnaan na mga ka-JT, may sumuko po dyan ng, at medyo pinulikat daw po si tatay. Ingat-ingat po lagi sa ride tayo kasi medyo napakainit. Kahit ako po, damang-dama ko po yung init niya mga ka-JT. Hindi na lang po tayo nagre-reklamo sa sarili kasi ginusto ko po ito at ginusto po ng mga bikers to. Pero so totoo lang po, sobrang init po ride ngayon. Lalo po yan na nakatutok po sa inyo yung araw. Pero pagdating po dyan sa may mag-ahon, medyo makulimlim na po dyan kasi may mga puno-puno po dyan at meron pa nga building na pwedeng mga cover sa inyo. Yan lang naman po makabaan na bago pumanik po yung stasyon yan lugar na yan. Wala na po yung init niyan, istasyon joke, lang po, pasensya na po, tao lang po, mga ka-JT. Basta dito po mga ka-JT, nakita nyo naman po, lalakas po medal niyan. Ako, adjust na po ng adjust. At hindi ko po ako nakikipagkarera dyan kasi alam ko naman po may pahingahan naman po ang pagra-ride mga ka-JT. Tsaka sobra pong init. Ayan, nakita nyo naman po sila. Medyo umalagwa na sila sa akin, pero okay lang po. Pagdating po dyan sa taas mga ka-JT, medyo lumampas po ako sa kanila dahil po pinulikat nga po yung kasama nila mga kasakalam JT. Ayan, feeling po tayo, kala mo napakalakas natin. Kaya po ako nakayuko na dyan dahil po sobrang init na po sa mukha talaga. Ang hapdi na po talaga nung reflection ng araw sa katawan ko at saka sa mukha ko. Pero okay lang naman po, ang sabi po ng ibang doktor, yan naman po ay vitamins mga ka-JT. Ayan, mga kasakalam JT, medyo malamig na po rito. Kaya po ako po ay medyo masayang-masaya na dyan. Hindi na po tayo naaarawan dyan. At medyo malapit na po tayo matapos sa route na magpapatibok sa puso nyo at magpapaingay sa bike nyo. Itong tatlo na to. Soliviento, Naruto Bukal, tapos itong Bukal Bypass to La Mesa Ayala Road mga ka-JT. Ito po yung mga magpapatibok po talaga at magpapaingay sa bike nyo kung araw-arawin nyo po ito. Hindi ko lang po alam kung anong mga gradient ng ahon na to pero medyo may kaganitan din po sa tuhod. At yun nga po, sa mga gusto mag-rota rito, papawisan po talaga kayo, pati kasingit-singitan nyo mga ka-JT. Nilampasan ko na po sila dyan, ayan si tatay, medyo pinupulikat na po siya dyan, ayan, hindi na po siya dyan, na talagang kailangan straight na tayo na lang, iniwan niya na po yung bike niya. Nilampasan ko na po sila mga ka-JT kasi marami naman po sila. Ako dumire-diretso lang po, chill ride lang po. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na medyo malilim na po rito. Kaya po dumire-diretso lang ako. Pero meron pa po itong isang ahon doon sa may papuntang signage po ng Lamesa mga ka-JT. Basta ito, dire-diretso lang po ito. Turbina ang labas nito. Tapos meron po papuntang sa IMC, Maunong, mga ruta rito mga ka-JT. At syempre, hindi naman po tayo dire-diretso doon. Mag-iikot lang po tayo doon. At bawal naman po ang bike yan mga kasakalam JT. Napakasarap po na meron tayong gantong pagpapracticean at pag-eensayuhan. Tagaktak po ang pawis ko rito pero ng pawi po. Natutok po sa likod ko yung init. Kaya medyo masakit po sa balat po talaga ang sobrang init mga ka-JT. At nung pauwi na po ako, medyo sobrang traffic na po mga kasakalam JT. Ito po yung huling ahon mga kasakalam. Ayan na medyo may mainit pa po yung area na yan. At meron po mga spot dyan na tagos po yung araw mga kasakalam JT. Ayan, paahon po yan. Medyo hindi ko po alam kung ilang kilometro. Hindi po. Ilang metro po yan. Siguro mga 4 to 500 meters na lang po yan mga ka-JT. Ikot na po kayo dyan. Pag nakita nyo po yung mga signage ng Ayala na bawal po talaga doon, makikita nyo naman po dyan na mayroon pong bawal talaga na hindi po silang pwedeng papasukin. Lalo po yung bike.
tricycle, pampaserong jeep, at saka yung pong bus, truck. Basta yung po mga bawal diyan mga kasakalam JT. Iikot lang po tayo diyan habang papanik po tayo diyan. Medyo nakakita po ako diyan ng traffic, medyo nagta-traffic po talaga diyan palabas po ng turbina kasi pina-priority po nila diyan yung mga taga subdivision mga ka-JT kasi hindi naman po talaga national road yan, private road lang po yan na nakikidaan lang po yung mga pampubliko at yung ibang private na sasakyan mga ka-GT. Pagkakaalam ko lang po, hindi po ako sigurado ha. Ako lang po nagpaliwanag niyan. Sa pagkakaalam ko lang po ha. Sa iba po, kung ano po explanation nyo, paki-explain na lang po. Joke lang po. Basta yun lang po yung pagkaka-explain ko mga ka-GT. At sa mga driver po na kagaya ko, rider, bikers, ingat-ingat po tayo lalo po pagka mainit mga kasakalam. At dito po kung maliwanag po ako, syempre mag-U-turn po tayo dyan para pauwi na po tayo. Pag nakita nyo na po yung signage na yan, ibig sabihin po niyan, malapit na po kayo mag-U-turn mga ka-JT. At syempre, pag papakita po at magpapakita na ang JT sa kalam. See you on my next video. Hanggang dito na lang po muna tayo. Tatapusin ko lang po ito. At iikot na po tayo. Ayan, medyo may kainitan na mga kasakalam JT. At ayun po, pagkalampas ko po rito, ayan, nakita nyo naman po, Ayala Greenfield. Tapos meron po mga nakasign dyan na bawal. At see you on my next vlog mga ka-JT. Hanggang dito na lang po tayo. Ayan, nakita nyo naman po nagka-traffic. Babus!